Marami pong mag-asawa ang nag-aaway at normal lang po ang nag-aaway, hindi po ba? Pero ito po yung aking advice, that as you fight, you should fight properly. Merong mabuting pag-aaway, merong masamang pag-aaway, kaya nagiging malala ang relasyon dahil hindi marunong mag-away ang mag-asawa. Kaya yan po yung aking hamon sa inyo, ha? Mag-away kayo ng mabuti. Matuto kayo kung paano mag-away ng mabuti. There is a proper way on how to fight each other. And what should you do? Number 1, please do not shout. Huwag po kayong magsisigawan. The rule of thumb is, do not talk to your spouse or your wife when he or she is at the other room. Pag yung asawa mo nandun sa kabilang kwarto tapos kakausapin mo, ano po yun? Pagsisigaw. Ang tanong, bakit merong mga nagsisigawan? Ang sagot daw po doon ay dahil hindi marinig ang kanilang damdamin. Kaya sumisigaw ang asawa mo kasi yung nasa kalooban niya gusto niyang mailabas at gusto niyang maiparinig sa iyo. Pero pag kayo ay nagsisigawan, that is a bad fight already. Hindi kayo magkakaintindihan kung kayo ay nagsisigawan. Diba? Nakasulat po sa Biblia that a harsh tongue stirs anger. Pag masama ka magsalita, pag sumisigaw ka, ay lalong umiinit ang ulo ng bawat isa. Pag nag-uusap kayo, pag nag-aaway kayo, anong dapat gawin? Makinig. At anong ibig sabihin ng pakikinig? Hindi lang ginagamit ang tenga, ginagamit din po ang puso. Kaya nga, ang isa pang salita na ginagamit natin sa pakikinig or listening ay pakikiramdam. So, use your heart to listen to your partner. At meron pong napakagandang definisyon ng pakikinig, sabi, listening is speaking last. Makakapagsalita ka din eh. Pero hayaan mo muna yung isa siyang magsalita. Dahil kung sabay kayo magsasalita, hindi kayo magkakaintindihan, lalo kayo mag-aaway. So, listen with the heart, listen, speak last. And then, you should have the attitude of humility. Kailangan alisin niyo po yung pride ng bawat isa sa inyo. Yan yung nagiging hadlang ng inyong away. Dahil gusto yung isa mas tama, nagmamataas ng loob. Hindi maaayos ang inyong argumento kung merong isa, pinipilit niya, tama siya. That is why, the next step is, you must learn to disagree. Kung talagang hindi kayo magkakaintindihan, doon kayo magkaintindihan. Talagang hindi tayo magkakaintindihan dyan, bayaan nyo muna. Hindi ibig sabihin pag kayo ay nag-away, dapat doon sa away nyo ay mariresolba nyo yung problema. We have to understand that there are some problems that take time. Hindi naman lahat ng mga problema ay agad-agad, instant na nabibigyan ng kasagutan. Ang problema natin, nabubuhay na tayo sa swipe generation. Dati po instant dahil meron tayong instant coffee, instant noodles, gusto natin mabilis. Ngayon mas mabilis po. Kung dati seconds, ngayon milliseconds dahil nga sa internet, kakaswipe. Yung ugali natin sa internet, dinadala natin, ina-apply natin sa tao. Tandaan mo, ang tao hindi cellphone yan. Ang tao yan. Pag meron kang hindi gusto, hindi mo naman pwedeng i-swipe, aalisin mo. Hindi. Nagmamadali tayo. Yan ang isang problema. Bakit hindi naaayos ang ating mga pag-aaway? So, learn to disagree. Iwanan niyo muna kung talagang hindi mariresolba. Doon kayo magkasundo, magpahinga muna kayo. Pag malamig ng inyong ulo, mag-usap ulit kayo. And then, do not fight in front of your kids. Do not fight in front of your kids. Napakahalaga po niyan dahil nasasaktan po ang mga bata. Pag nag-away kayo sa harap ng mga bata, nadadamay po sila. No? Maganda din po na i-resolve nyo muna kayong dalawa. Huwag nyo munang idamay yung mga magulang nyo kasi pag sumama yung inyong mga magulang, yung inyong mga in-laws, mas malaking problema. If you can resolve it on your own, please, isama nyo lang po sila. Kung yung mga magulang nyo, level-headed, malamig ang ulo. Pero kung alam mo yung ugali ng tatay-nanay mo, tapos sasama mo pa dyan na mainitin ang ulo, Royal Rumble yan. Gera na yan. Diba? Kaya muna, privately. Huwag yung paparinig sa inyong mga kapitbahay din. Sa inyo kaya nyong maresolba yan. Kung magpapakumbaba, makikinig sa bawat isa. And then do not sleep angry.
Handaan niyo po, pag tinulugan mo yan na galit ka, parang hinahayaan mo na tumubo, magkaroon ng bunga. So how do you detox your heart? Paano mo aalisin yung galit sa puso mo? Pray! Offer your anger to God. Leave your anger to God. Lord, kaming dalawa, pray together. Magdasal kayong dalawa. And then, always check your pride. Sabi ko nga, napakahalaga ng pagpapakumbaba because with humility comes grace. But with pride, there is more chaos and destruction. Mas maraming gulo pag may kataasan ng loob. That is how you fight properly. Kailangan yung argumento, inyong away, para malaman nyo ano ba yung totoo, ano ba yung mabuti, ano ba yung tunay na makakatulong sa inyong dalawa at sa inyong pamilya. I pray that you fight properly. Pinagdarasal ko, oo, mag-away kayo, pero sana mabuti ang inyong pag-aaway.